kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kaniyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kaniyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay ang huling linggo ng taon ng simbahan na tinatawag na liturgical year. Sa susunod na linggo ay panahon na ng Adbyento, ang bagong taon ng simbahan. Sa huling linggo ng taon ng simbahan, inaalaala natin ang wakas ng panahon. Sa wakas ng panahon, darating si Jesus bilang dakilang hari. Magwawagi na ang kaharian ng Diyos. Bubuhayin niya ang lahat at darating ang kanyang katarungan. Ang lahat ng mabubuti ay gagantimpalaan at ang lahat ng masasama ay paparurusahan. Mangyayari ito at taon-taon pinapaalaalahanan tayo sa ganitong katotohanan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay katibayan at pauna sa muling pagkabuhay nating lahat. Dahil sa ating kaugnayan kay Adan, dumating sa atin ang kamatayan. Pero dahil sa ating kaugnayan kay Jesus, darating ang muling pagkabuhay. Ang tagumpay niya sa kamatayan ay mapapasa atin. Mabubuhay tayo muli. Lulupigin ni Hesukristo ang lahat ng kapangyarihan at kaharian at maghahari siya sa lahat. Pati ang kamatayan ay kanyang papasukuin. Papasukuin niya ang kamatayan. Mawawala na ang kamatayan. Magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Ipapailalim ni Jesus ang lahat sa paanan ng Diyos Ama. Tulad na ang lahat ay nanggaling sa Diyos Ama, ang lahat ay mapapailalim din sa Kanya. Huwag na nating antayin ang huling araw para magpailalim sa Ama. Ngayon pa lang, kilalanin na natin siya bilang Ama at sumunod tayo sa Kanya. Ang
sana sinisikap na nating isabuhay ang ating dinadasal sa Ama namin. Mapa sa amin ang iyong kaharian dito sa lupa para lang sa langit. Sundin na namin ngayon pa lang ang iyong kalooban. Tayong lahat ay haharap sa hukom na si Jesus. Kaibiganin na natin siya ngayon. Magiging magaan ang ating loob na tayo ay haharap sa isang hukom na kaibigan natin, sa isang hukom na kilala natin, sa isang hukom na tinutularan natin. Hindi tayo matatakot sa pagharap ng ganitong hukom. Pero hindi lang sapat na alam natin na may wakas ng panahon. Pinaghahandaan natin ito ngayon. Tulungan mo kami, O Jesus, na maging handa na humarap sa iyong muling pagkadating. Maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang buhay namin ngayon. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.